Di ba meron tayong merong tayong kausap kanina sa group call na kapatid Opo. sa Macau na Opo. kinuha yung cellphone para tignan kung naka-friend pa ako si Badong Opo. sa Ilang Facebook beses niya. ginawa yun. Ilang beses ginawa. Grabe. Ganyan sila. Nabalitaan ko nga pati kay Mami Ems Mukhang nananahimik yung matanda kinuha yung cellphone para i-block si Badong. Oo nga po. Masyado sila pong takot kay Badong. Ano bang meron kay Badong? Bakit takot na takot kayo? Wala namang sungay si Badong. Kasi nga daw masamang tao ka. Masamang tao. Mapapatunayan mo ba yan? Ramis Naral? Na masamang tao ako? Mapapatunayan mo ba yan? Sharon? Ng lokal ng Macau na masamang tao ako? Baka pagka nagka-imbestigahan, kayo ang mapapahiya. Kayo ang lilitaw na masasamang mga tao. Biruin mo, merong kapatid dyan sa Macau, ilang taon ninyong ginamit. Kasambahay lang yun, ha? Noong hindi nyo na mapapakinabangan, tinapon nyo na lang parang basura. Kaya masama ang loob ng kapatid Alam ko kilala mo yon, Lola Cute. Kilala ko. Certified. Oo, kilala mo yon, certified. Kilala ng lokal ng Macau yun di ba? Ano na ngayon? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 p.m. na. So, SPB nagpapaksa na si niyan. Daniel Rason. Si Bonjing. Biruin niyo po mga kapatid, ito po bang mga kapatid na ito masasamang mga tao? Yun nga Sino pong nag-bautismo sa'yo? Alias O5, Iscariote. Si Resty Reyes. Sabi ni Brad Raynel Andres, magandang araw sa iyo, Brad Badong, at sa mga tunay na kapatid na Exeter. Ayun, magandang araw din sa iyo, Brad Raynel Andres. Hello po, kapatid. Opo, salamat po sa Diyos. Opo, salamat sa Diyos at narinig ko po yung nakausap ko po yung misis niyo po kanina, tuwan-tuwa. Opo. Bago lang, kapon lang ho kami tuluyang lumabas. Di po ba nandyan ngayon si Daniel Rason sa Calamba, Laguna? Narito po. Dapat po mabless po kayo kasi nandyan po yung sugo. sila po mag-bless pero sa amin po wala na. Opo. Biruin nyo. Kailan po kayo, anong taon po kayo na-anib, kapatid? 2018 po, kapatid. 2018. Opo, 2018. Nung nakausap ko po, naka-video call ko po yung asawa nyo kanina, wala pong mapagsidlan yung kanyang kagalakan. Ako rin po, kasi mula ng kahapon nga po, nagturo na kami lumabas, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi mo kaya paliwanag. Hindi ko kaya paliwanag. Parang yung pong naramdaman po natin nung nabautismuhan po tayo, no? Opo. Opo. Salamat po sa Diyos, kapatid. At sabi ko nga po, at lagi kong sinasabi, ang question nila, saan kayo pupunta ngayon? Abay, kay Kristo kami pupunta. Bakit wala ba si Kristo ngayon sa MCGI? Kayo na lang ang mag-isip. Biruin mo kung nandyan pa si Kristo, ano bang utos ni Kristo? Sabi ng Biblia, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Yung pong paggawa pa lang kasalanan na, biruin mo, piyesta ng Diyos, ibinandera ninyo yung ribulto ni Daniel Rason? Hindi ba yan malaking kalapastanganan sa Diyos? Tapos yung pamimighati ninyo sa mga kapatid, kung talagang kayo ay sa Diyos, bakit parang napakahirap pulubi ang Diyos ninyo? Di po ba, brother? Opo. Kapatid, ako po'y isang group servant. Naku, group servant po ito, mga kapatid. Opo. Pagka nagkakamaro kami ng meeting, masyado akong nai-stress. Kasi ang lagi na lang ibinababa pagkakaperahan.
Kapatid na Ray, ano po ang nag-udyok sa inyo para tuluyan ng lumabas diyan sa iglesia na yan? Marami po nag-udyok sa akin kasi nakita ko po yung mga pagbabago at saka yung nagdurusa po yung mga kapatid na mahihirap samantalang ang tinutulungan ni Rason ay yung mayayaman pa. Katulad ng mga kapulisan na may mga budget naman yan. Ang dami pong mga kapatid na naghihirap talaga. Opo, sobrang dami ng mga kapatid na naghihirap. At saka, nalulungkot po ako doon sa mga taong panatiko na talagang halos sinasamba na si Daniel Rason. Opo. Yun po nakakalungkot. Bukod po doon, ano pa po kapatid na Para Ray? yung Ano po ang nag-udyok sa inyo? Marami po nagulat sa akin. Hindi ko lang maisa-isa. Pero siguro may darating pa tayong pagkakataon na may isa-isa ko sa inyo yan. Balita ko po, Brad Ray, bikers po kayo. Bikers po ako. Kasama niyo pong nagpa-bike si Brad Glenn Labung. Hindi ko po nakakasama niya pero kilala ko po kasi kami mga bike brothers at saka talagang nung ako nasa kapatiran pa, malayo na naabot ko mga sityo, mga ganyan sityo na liblib. Ngayon po, brother, kahapon lang po kayo nag-decide na tuluyang mag-exit, di po ba? Sabi niyo po. Nung pa, brother, wala pa kayo, ako po'y nag-isip na. Nag-sorry na ako. Wala pa ho kayo. Opo. Kasi ang aking nakikita noon, nag-isip na po ako. Yung pong ating mga KNP, ang tanong ko sa akin sarili, saan ba kumukuha ng kabuhayan ng mga ito? Sila ba ay nag-aabuloy? At saan nang gagaling ang kanilang inaabuloy kung sila man ay nag-aabuloy? Ang gagara ng kanilang mga kasutan. Yun ang unang isip sa akin kung bakit nung closet na rin po ko noon. So, ibig sabihin, sabi niyo po, group servant kayo, paano po yun pagka po meron kayong ibinababa na mga tulungan sa mga kapatid, paano niyo po binababa kung closet na po kayo matagal na? Patuloy pa rin ho kaming gumagampan sa gawain. Kasi marami nga ho akong sinasalang-alang eh. Unang-una, ako po, bikers po ako, ay siyempre natatakot din ako na malaman nila na hindi natin sigurado yung sa kalooban ng mga nasa loob pa ng iglesia. Pero alam niyo po, Brad Ray, kapatid na Ray, malaking bagay po ang inyo pong pagsasalita ngayon. Maririnig po ng mga kapatid, actually merong mga kapatid na kausap ako kahapon, isang taga-USA at saka isang taga-Canada. Badong mag-observe po kami kasi ayaw po naming mahiwalay sa iglesia. Natatakot po kaming mahiwalay sa iglesia. Sabi ko, tandaan niyo po kapatid, hindi po kami humiwalay sa iglesia. Humiwalay po kami sa iglesia ng tao na si Daniel Rason. Kasi nakasulat yun sa Jeremias 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa pala para sa Diyos yung pagtitiwala sa tao. So, ihanda niyo po yung inyong kalooban, Brad Ray, kasi pati po yung kapatid na asawa niyo po, ihanda niyo po yung inyong kalooban dahil marami po ngayon ang magsasalita, lalabas ng mga issue. Yan si masamang tao yan. Tandaan niyo po, kapatid, magbibigay na po ako sa inyo ng paon ng salita na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo rin ay pag-uusigin din. Kayo man ay pag-uusigin din. So, let us expect the unexpected. Sabi nga ni Kristo, kung ako nga pinatay nila, baka humantong doon. Yun pong sasabihin ng mga nasa loob pa ng iglesia, hindi ko po inaalintana yun na tayo mga exeter ay masasamang tao. Hindi ho sila po pwedeng humusga sa atin. Diyos lang ho nakakalam kung sino yung totoo. Amen. Diyos lang po nakakalam. Unless na tayo po na kung lumabas man tayo sa ating iglesia, habang tayo sumusunod pa rin sa aral na ating natutunan at gumagawa tayo ng kabutihan, ay mas mainam po yun. Opo. Gumawa lang tayo ng kabutihan sa kapwa. At yun po ang ginagawa namin. Kami po ay hindi tumatalikod sa aral. Nanatili kami sa aral na aming natutunan
tumalikod po kami sa mga ngaral. Sa mga ngaral ng nakampo ni Satanas. Opo. Para po sa lahat ng mga kapatid na closet. Ayan po, narinig niyo po si Brad Ray. Unexpected ito. Ang akala ko si Lola Cute lang ang makakausap ko. Biglang meron palang sorpresa. Happy SPBB! Sabi nga kanina. Narito po siya sa aming bahay. Isita Sabi po nga po namin. nung asawa niyo po kaninang nagka-video call kami. Brad, masayang-masaya po ang kalooban ko. Nakausap ko po kayo. Hindi ko po expect na makakausap ko po kayo. Sabi ko, bakit naman po? Sabi ko, reachable naman po ako. Hindi naman po ako kagaya ni Daniel Rason na kailangan mo magbayad ng 5,000 ng ganitong halaga para makita mo lang siya. Ganon, may ganon. May ganon sa ibang bansa. Meron nga akong pinost kanina, biro mo, sasabihin ni Daniel Rason, kung mga kapatid, pasensya na po kayo kung naging pabigat man po kami sa mga nakaraang biyahe po namin sa pagsasagdal sa amin. Magmula po ngayon, hindi na po kami magiging pabigat sa inyo. Siyempre, ang sasabihin niya, sa Japan. uutusan niya yung mga KNPO para ligtas ako, hindi ako ang babanatan ni Badong. Tarantado ito si Badong. Alam ko yung mga birada ni Daniel Rason. Tarantado yung Badong na to eh. Binisto yung natin eh. Yung strategy. Alam ko yung strategy niya eh. Biro mo 20 years ka ba namang mahigit na kasama nila, hindi mo mapag-aaralan yung strategy nila. Okay. How much more me? Sabi ko nga po, kahit natutulog sila, alam ko yung panaginip nila. Ang panaginip nila pera, kung paano sila kikita ng pera. Tama po, tama.